si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Isa ang Hightone Construction na pagmamay-ari ni resigned Representative Sal Lico at 3 kontraktor na dawit sa natuklasang overpriced na farm-to-market roads o FMR projects ayon kay Finance Chair Senator Sherwin Gatchalian. Aniya, ang 3 ito ay kabilang sa mga top 15 na sangkot na flood control projects na pinangalanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kamakailan. Ito ay base sa kanilang pag-aaral ng mga datos ng flood control at FMR projects nitong 2024. Ay sinabing hindi ito coincident lamang. Talagang may modus na naganap sa mga proyekto ng gobyerno. Samantala, natapos na ang isinagawang pre-pilot test ng Unified ID System para sa mga person with disability ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Tunghayan ang ulat mula kay Rhea Bel Medina. Inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na ongoing na ang pagsasaayos ng Unified ID System para sa mga person with disabilities o PWD ngayong araw. Ang sistema na ito ay maaaring magamit na mula October 13 sa 35 local government units o LGUs sa Pilipinas at maaaring ma-access sa pamamagitan ng mobile app o web portal. Layo nitong maiwasan ang paggamit ng fake PWD ID sa liderato ni DSWD Secretary Rex Gatchalian. Matatandaang sinimula ng DSWD ang pre-pilot test noong August 11 hanggang September 12 sa 5 LGU. Kasunod nito ang pilot testing na isinagawa naman noong September 15 hanggang ngayong araw ng Biyernes, October 10. Ayon sa DSWD, ang isinagawang pilot testing ay nakatanggap ng 4.6 out of 5 good feedback mula sa mga PWD. Batay kay Assistant Secretary for Information and Communication Technology and Chief Information Center Johannes Paulus Acuña, 56 na miyembro ng PWD mula sa 35 LGUs ang may account na sa PWD ID system. Dagdag ng kalihim, higit 300 na rin ang na-encode na data at sa bilang na ito ay higit 200 PWD ID application na ang aprobado habang 55 pa ang pending. So ito po yung 35 pilot LGUs that included the pre-pilot areas. So we have in Parang, Maguindanao del Norte, in Pangasinan we have Dagupan City, San Carlos City, Urdaneta City, and Alaminos City. We also have in Nueva Ecija, Solano, in Bulacan, San Rafael, City of Baliwag, San Jose del Monte, Giginto, Obando, and of course San Miguel, yung pre-pilot area. In Bulacan, continuation, we have Bocaue, Santa Maria, Pandi, Marilao, Balagtas, City of Malolos, and Maykawayan City. In Rizal, we have Cainta, San Mateo, Teresa, Antipolo City. In Laguna, of course, Santa Rosa and Pila. In Cavite, we have Carmona. Next slide, please. In Camarines Norte, we have Daet. In Aklan, we have Calibo. In Bohol, we have Kandihay. In Bukidnon, we have Malaybalay. In South Cotabato, we have Coronadal City, as well as Soraya. In NCR, of course, yung pre-pilot areas identified, Muntinlupa, Manila, and Pasay. Ayon kay Johannes, isinagawa ang pilot test katuwang ang National Council on Disability Affairs o NCDA. However, yung implementation po, involvement ng mga barangay and barangay officials will be coordinated na po ng city or municipality. Yung LGU users po kasi, ito po yung mga Persons with Disability Affairs officers, and sila po ay nag-oopisina po sa LGU. So if they want to get force multipliers with the barangay counterparts, so sila na po ang pwedeng mag-mobilize po noon. Ready po yung system na gamitin po sa barangay level. Paalala ng DSWD, wag nang balaking pang magpagawa ng pekeng PWD ID dahil pwede na itong madetect agad at matrace ng isinagawang sistema. So ang emphasis po natin dito sa Unified ID System for PWDs ay yung pwede pong i-verify yung ating ID. Kung saan, doon po sa ating ID, meron po dyan QR code na kung saan pag yan po ay binasa
cellphone, yan po ay pupunta dito sa DSWD registry at mache-check po kung talaga pong totoo or hindi po totoo yung ID. Yan po ay traceable na kung saan makikita po kung sino pong nag-approve doon sa ID na yan, sinong LGU, at kung yan po ba ay valid pa hanggang sa ngayon. Yung QR code kasi pwede pong i-deactivate. Lalo na po kung meron pong reported na possible case of fake ID. So pwede pong i-deactivate yung ID, QR code, until makompleto po yung ating investigation. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Nagabiso naman ang Department of Transportation at Beepcard ng pag-antala ng delivery ng white beep cards nitong Biyernes, October 9. Ayon sa Beepcard, nakikipag-ugnayan na sila sa kanilang card supplier para kaagad naman mai-release at mai-deliver ang mga concessionary card counters o CCCs ngayong Biyernes, October 10. Samantala, tanging senior citizen at PWD concessionary Beepcard application lamang ang pagpoproseso at muling ibabalik sa issuance ng student beep card sa Sabado, October 11. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, 7.6 magnitude na lindol yumanig sa Manay, Davao Oriental. Rollback sa presyo ng produktong petrolyo, asahan sa susunod na linggo. Construction company ni dating Representative Saldico kabilang sa sangkot na overpriced farm-to-market roads ayon kay Senator Win Gatchalian. Disinformation patungkol sa liderato ng PNP, iniimbestigahan na ng otoridad. DMW, inilunsad ang OFW Travel Pass bilang kapalit ng OEC. Irish rock band Codaline inanunsyong disband na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News 4.